At sa kaugnay pa rin na balita, umakyat na sa mahigit 100 ang nasawi sa lindol sa Central Visayas, habang mahigit 270 naman ang sugatan. Alamin na natin ang update sa ulat ni Haji Caaminio live mula sa Campo Aguinaldo. Haji, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Princess. Live nga tayo mula dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kung saan ay kasama ko, katabi ko ngayon, si Executive Director Undersecretary Eduardo Del Rosario para alamin kung ano na nga ba yung latest dito nga sa pinsala ng 7.2 magnitude na lindol na nangyari kahapon. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon din. Opo. Yusek, 107 na po yung bilang ng mga patay. Pero as of 5 a.m. ay 99 lamang po. 8 po yung nadagdag. Confirm lamang po namin. Opo, 107 na yung total natin na namatay at 276 ang nasugatan. Opo. Yusek, ilang pamilya naapektuhan sa Region 7 po dyan po sa Visayas? Actually, yung ando sa ating talaan, more than 500,000 na yung talagang naapektuhan at andun sa ating mga evacuation centers. Ito naman ay binibigyan ng tulong ng DSWD, and they have set up evacuation centers in the whole province of Bohol. Opo. Sir, I understand kanina po may naganap pong press conference sa pangunguna po ninyo at ng ilang mga ahensya ng pamahalaan. So ano po ba yung napag-usapan po natin dito at sino-sino po yung mga government agencies? Ito ay nag-attend dito yung mga member agencies ng National Council. Dito ang DSWD, DOTC, ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, DOH, DepEd at ibang mga ahensya. At napag-usapan dito yung mga concerns ng bawat agency on how to deliver immediate or urgent services to the people of Bohol and Cebu Province. At maganda nga yung naibalita sa atin from DOTC at sinasabi na ang Philippine Airlines sa Cebu Pacific magpo-provide ng free cargo services going to Tagbilaran City and Cebu City. So far, back to normal na po, Yusek, yung mga ports po natin, dyan po lalong-lalo na po sa area ng Cebu. All ports are operating normally, except yung Tagbilaran na port at ang ina-accept nito partially open. Yung Pascrap, it can be accommodated but not the cargo ships. And Yusek, as far as I know, sakali pong maubusan yung mga commercial flights po natin, nakahanda po yung Air Force po natin para tumulong sa paghatid ng tulong o kung ano man po yung kinakailangan dun sa nasabing rehiyon. Ayun nga, napag-usapan kanina. Ang Philippine Air Force ay mayroong nakaantabay na C-130. Ito yung cargo aircraft ng Armed Forces of the Philippines na pwedeng pumunta anytime to Cebu and Bohol. But aside from this, yung mga commercial aircraft from Philippine Airlines and Cebu Pacific, they are ready to accept free cargos na dadalhin para makatulong kaagad dito sa ating mga kababayan. At saka po yung sinasabi before na lahat, sinabi po ng ating kasama from CAP na ang itong mga commercial aircraft ay bakante at meron silang space to accommodate passengers. Pero ito, hindi na po ito libre yung passengers na pupunta ng Cebu City at Tagbilaran. Ang ina-announce po nila kanina, ang libre lang yung cargo na gagamitin para sa relief rescue operations. Undersecretary, message na lamang po, especially yung paghahanda po na ginagawa po ng NDRRMC dahil nga po dito sa mapinsalang lindol na ito. Patuloy po ugnayan ng lahat ng member agencies ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kami po ay nagko-coordinate para maging systematic at mapabilis po natin yung pagbigay ng ayuda sa probinsya ng Bohol at sa Cebu Province. Alright. Maraming salamat po, Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Maraming salamat. Apo. Yan po si Yusek Del Rosario, Princess. At samantala sa iba pa natin mga impormasyon na nakalap ay umaabot na sa 11 ospital sa Region 7 yung napinsala nga ng magnitude 7.2 na lindol
Samantalang sa panig naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagpadala na daw sila ng mga heavy equipment, mga personnel at yung mga warning signs na maaaring magamit sa operasyon ng DPWH. At samantala, nabanggit din kanina sa press conference kung saan ay kabilang nga sa National Council itong DPWH, ina-assess pa nila yung halaga ng pinsala ng naturang lindol na meron ngang 844 na aftershocks pagkatapos nga ng naturang lindol. Sana ay 20 tulay yung napinsala, samantalang 18 dito sa mga tulay na ito, Princess, ay hindi pa rin madaanan hanggang sa ngayon. 2 dito ay passable na para sa mga motorista. 17 simbahan din yung napinsala ng naturang lindol. At samantalang, yun nga, nabanggit nga kanina ni Yusek Del Rosario ay balik na sa normal itong Cebu Port. Yun nga lang, yung papunta ng Tagbilaran dito sa Bohol, fast craft lamang yung makakadaan o yung makaka-sail papunta nga doon sa Tagbilaran Port sa lalawigan ng Bohol. At samantala sa panig naman, Princess, ng Department of Education ay tinatayang 2,700 na mga eskwelahan yung hindi mapapakinabangan dahil na nakasala ito ng magnitude 7.2 na lindol na tumama dito sa Central Visayas at sa Caraga. Mamayang alas 4 ng inaasahan natin na may magaganap na namang isang press conference dito para sa pinakahuling laganap ng mga probinsya na napinsala ng naturang lindol. Yan muna ang latest mula dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa Komisyon ng Bayan, Haji Kaamin. Princess? Alright, maraming salamat sa iyo, Haji.